Alright mga kapatid, usapang West Philippine Sea pa rin tayo. Siyempre, lagi natin tong binabantayan at lagi natin tong binabalitaan mga tol. Actually, mas nakafocus tayo sa West Philippine Sea kaysa sa mga usapang politika rito sa Pilipinas. No? Magugulo lang yung mga yan. Eto mga tol, mula to kay Melvs Castle, itong videong panonoorin natin. Pero bago natin to simulan, siyempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Trump to US Navy, no? Pag hindi lumayas, bombahin nyo, takbo na China habang may oras pa. Pinasa lamang natin mga tol ha. Etong binabasa nating title is title to ni Melvs Castle. Hindi to balita mga kapatid na pangyayari. Kumbaga ito'y expression niya. Alright? So tayo naman nagbibigay din ng ibang title based on our expression din mga tol. No? So eto mga kapatid, panoorin natin to at bigyan natin to ng reaction video dahil ngayon ay nagkakaroon na naman ng tensyon mga tol dito sa West Philippine Sea dahil nga sa dalawang bagong batas na pinirmahan ni PBBM mga tol, no? At bukod sa China mga tol, meron pang ibang bansang nagrereklamo ha. Eto, panoorin muna natin ng bahagya mga tol. Mula naman to sa DZRH News, Malaysia, no? Malaysia nagpahayag din ng pagtutol sa dalawang bagong maritime laws ng Pilipinas. So panoorin muna natin to ng mabilisan lang mga kapatid. Matapos magpahayag ng hindi pagsang-ayon ng bansang China sa dalawang bagong maritime laws ng Pilipinas, ay sinundan naman ito ng bansang Malaysia. Alam nyo mga tol, meron pa rin tayong hindi pa natatapos na problema sa Malaysia. Diba? Yun nga yung Sabah. Diba? Hanggang ngayon mga kapatid ha. Ito raw ay dahil sa umano'y overlapping ng territorial claims ng Pilipinas sa Borneo Island sa Sabah na pagmamay-ari raw ng Malaysia. Which is totoo naman, may overlapping doon. Pero dahil nga may overlapping mga tol, kailangan pag-usapan pa yan Hindi mo pwedeng sabihin pag-aari ko na yan. Pero nag-overlap Ang gumawa kasi niyan, ang nag-define kasi niyan, UNCLOS di ba? Pero ang maganda rito kasi mga kapatid sa Malaysia, hindi naman sila ganun ka-agresibo katulad ng China at saka maliit na bahagi lang yung pinagtatalunan natin dyan, yung disputed natin dyan, yung overlapping lang. Unlike sa China mga tol, buong dagat talaga yung inaangkin nila. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Malaysia. Nagpahayag rin ng hindi pagsang-ayon ng bansang Malaysia dahil sa umano'y overlapping ng dalawang bagong maritime laws ng Pilipinas. Ayon kay Malaysian Deputy Foreign Minister Muhammad Alamin, maiging sinuri ng kanilang hanay ang mga bagong batas at nakitang kasama rito ang Borneo Island ng Sabah na siya namang kinikilalang pagmamay-ari ng nasabing bansa. So yun nga yung Borneo Island daw mga tol, yun lang naman ang nirereklamo nila mga tol, yung bahaging yun lang naman. Diba? Na madadaan yan sa mabuting usapan at hindi naman sila agresibo. Actually, kasama nga sila sa mga sinasagasaan o nasasagasaan ng China doon sa kanilang 10-dash line. No? So ito naman mula to kay Melvs Castle, panoorin natin. Ito ang kinakatakutan ng China, ang sasama ang US Navy sa pagpapalaya sa lahat ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard. Yan. Russia, hindi nagugustuhan ng pangingialam ng US sa issue sa South China Sea. Ayon kasi kay Pentagon Major General Pat Ryder, pupunta si US Defense Secretary Lloyd Austin III sa Pilipinas bukas. Actually ngayon, nandirito nga siya ngayon at makakapulong niya si PBBM. Kumpirmado na yan dito para pag-usapan ng pagpapaigting ng pwersang Amerikano sa Indo-Pacific region, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Balak ng US Navy dagdagan ang deployment ng US Navy warship, mga fighter jet at ballistic missile sa EDCA sites. Tatalakayin rin dito ang magkasamang puwersang pag-aresto sa lahat ng illegal na Chinese na papasok sa EEZ. Pero papaano kung magmatigas ang China? Dapat pag hindi lumayas at nanlaban ang mga Chinese, paulanan ng mga bala yan. Dito magkakasubukan talaga. Actually, hindi pa naman talaga gagawin ng Pilipinas yun mga tol. Diba yung pauulanan ng bala? Malabo pang gawin ng Pilipinas yun at hindi rin gagawin ng Amerika yun.
'Diba? Kasi ano yun kumbaga meat siya na sinindihan mo yun mga tol pag gano'n ang ginawa nila. And wala namang may gusto ng gera. Kaya nga tignan mo etong China, kahit na gustong-gusto na nilang sakupin etong Taiwan, hindi pa rin nila naaaksyonan agad. Kasi nga marami silang kinukonsider dyan . Hindi naman kasi ganun kadali na basta-basta ka na lang aatake para sakupin mo ang isang lugar. Dahil nga alam mo kung ano yung pwedeng maging consequence, di ba? At bilang isang presidente ng China, alam niya yon mga tol kung ano yung pwedeng maging kapalit ng posibilidad na maging kapalit ng isang maling aksyon. 'Di ba? Kaya dito sa West Philippine Sea, yung paulanan ng bala, 'di ba? Yung hindi pa mangyayari 'yon mga tol. Malabo mangyari basta-basta 'yon kasi hindi mauuna ang Pilipinas o malabong manguna ang Pilipinas sa ganong klaseng gawain. Kasi nga tayo yung iwas sa gera mga tol . Biruin mo ilang beses na tayong binabangga, ilang beses na tayong wina-water cannon, ginigit-git, tapos ang nangyayari pa binabaliktad ng China yung kwento. 'Di ba? Marami na tayong mga sundalo na saktan, yung isa naputulan pa ng daliri, mga tol. Pero never gumante ang Pilipinas, kita naman natin 'yan, 'di ba? Kaya yung paulanan, yung sinasabing paulanan, medyo lang 'yon, ang tawag dito, expression lang yon o exaggeration lang yon mga tol. Pero hindi yan, sa palagay ko hindi yan mangyayari. Finally, this Friday, November 15, Secretary Austin will depart for a 9-day trip to the Indo-Pacific region with stops in Australia, the Philippines, collaboration with like-minded countries to strengthen regional security, and will drive ongoing efforts to modernize our alliances and partnerships toward a shared vision for a free and open Indo-Pacific. Yan. Para sa kapayapaan, free Indo-Pacific, free and safe Indo-Pacific. Siya naman ang tutol sa balak gawin ng US Navy na deployment ng warship. Masyado na raw pakialamero ang Estados Unidos sa usaping hindi naman sila kasali. Hindi naman pwede magsalita ng ganun basta-basta ang Russia . Biruin mo, pinasok na nga yung mga sundalo ni sundalo ng North Korea, di ba? Etong Amerika mga tol, meron tayong Mutual Defense Treaty ng Amerika, di ba? Kaya hindi sila pwede basta-basta magsalita ng mga ganyan. Akala mo naman napakagagaling nila, di ba? Masyado na raw pakialamero ang Estados Unidos sa usaping hindi naman sila kasali. Dapat daw pigilan to habang maaga pa. Ayon yan sa isang Russian top official, Sergei Sugo, nang makausap nito si Wang Yi. Diba? Bago sila magsalita ng ganyan, tignan muna nila sarili nila. Diba? Napakaraming sundalo ng North Korea, pinapunta nila dyan. O ba't kasali ba yung North Korea sa gera nila sa Ukraine? O bakit nandoon yung mga sundalo ng North Korea? O tapos ngayon makikialam sila sa mga nangyayari dito kung pumapasok dito ang Estados Unidos, meron tayong treaty sa kanila di ba? Dahil dyan, nagkasundo ang China at Russia mas papalalimin pa ang kooperasyon sa South China Sea sa gitna ng mga banta ng Pilipinas, Japan at US laban sa mga Chinese. Comprehensive Partnership and Strategic Cooperation of Russia and China is an example of cooperation between two countries in the modern world. Parehong mananakop to современном мире. Не являясь военно-политическим союзом, подобным тем. Most urgent task should be countering containment by the United States and Philippines in the South China Sea. Piruin mo yung ating tawag dito, ating alyansa pinapakialaman nila, 'di ba? Samantalang gawain din nila 'yon. Что сложились в период холодной войны, отношения между нашими странами превосходят такую форму межгосударственных связей. Российско-китайские связи. Pinagbantaan na rin tayo noon ni Vladimir Putin na makakasama lang daw sa Pilipinas kung tatanggapin ang ballistic missile na bigay ng Amerika. So anong makakabuti sa Pilipinas? Ano makakabuti sa Pilipinas? Today, as you know, the United States not only produced this missile system. Известно, что США не только производят эти ракетные системы, объявлено, что они They were just находятся recently на announced to be in the Philippines. Филиппинах, куда эти ракеты It is unknown whether they removed these missiles from there or not. или нет. В любом случае,
нам нужно на это In any реагировать case, we need to react to this and make decisions. Pinapakailaman nila, no? и принять решение о том, что About what we will need to do next in this area. мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, мы с вами сегодня рассмотрим Today we will consider the issue of further steps by the Russian Federation. вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет. Ano sa tingin nyo ang sagot dyan ni Pangulong Bongbong Marcos? Matatakot ba? Maduduwag o papalag? Sa interview ng GMA News, muling sinabi at ginit ni PBBM na tuloy ang pagpapatupad ng batas at walang pake kahit ano pang pananakot ang ibabato sa Pilipinas. Grabe ang paninindigan ni PBBM, mukhang napasubo sa tapang ni Trump. Sinasabi nila, ino-objectan nila, sinasabi nila that we do not agree and they will continue to protect what they define as their sovereign territory. Of course, we do not agree with their definition of sovereign territory. So, wala naman na pinagbago dahil ganun pa rin ang sitwasyon natin, ganun pa rin ang posisyon natin. Kasi ganito, di ba? Sinasabi nila na patuloy nilang poprotektahan at ipaglalaban daw ang kanilang soberanya. Yun ang sinasabi ng China, di ba? Ang hindi natin sinasang-ayunan is kung ano yung soberanyang sinasabi nila. Diba? Na sinasakop na yung soberanya mismo ng Pilipinas na hindi natin inimbento. Ito ay batay din sa international law. Ito ay batay sa UNCLOS, batay sa 2016 arbitral ruling. Hindi natin inaangkin yung buong dagat, mga tol. Ang inaangkin lang natin dyan is yung atin mismo, yung may karapatan tayo doon. Hindi naman kasi pwede, mga kapatid, napapayag na lamang tayo bilang isang bansa, diba? Na ipamigay na lang natin yung ating mga soberanya dahil ang mapeperwisyo dyan, mga tol, ang kawawa dyan yung mga mamamayang Pilipino na may karapatan, mga tol, na makinabang dyan sa lugar na yan, diba? Hindi lang tayong mga tao ngayon, kundi pati yung mga susunod na henerasyon. Kapag yan ay pinabayaan ng gobyerno, ano yun? Betrayal of public trust ba yun? At saka pagtataksil sa bayan, mga tol, di ba? Kasi hindi nila ginawa yung kanilang Hindi nila ginawa yung kanilang mandato at ginawa yung kanilang tungkulin na ipaglaban yung talagang sa atin dapat. Di ba? Kung naaalala ninyo, mga tol, yung ginawa natin ng reaction video kay PMC, diba 2007 ata nagsimula, pinayagan daw ng gobyerno. Ito batay dun sa napanood natin pinayagan ng gobyerno na magparenta ng mga lupang sakahan, mga tol, no, sa mga dayuhan. Sila ngayon yung nagsasaka, sila yung umaani, dadalhin dun sa ibang bansa, tas i-import natin, di ba, para tayo nagkakalokohan yan. Imbis na yung mga Pilipino mismo nagsasaka, suportahan ng gobyerno, pondohan nila yung para sa mga sakahan. Wala, pinarentahan na lang para kumita, tapos at the same kumita sila, yung mga mamamayan naman ang bibili ng bigas sa mas mahal na presyo. Kaya ayun, tingnan nyo presyo ng bigas ngayon. Anyway, bilang isang Pilipino, masasabi nyo rito, mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.